Hi guys! Alam niyo ba makakagawa tayo ng pizza gamit ang kawali? Abay, pwede. Kaya sa mga walang oven dyan kagaya ko, bay no problem na tayo. Isang araw nga kasi nag-crave ng pizza si Ita. At syempre hindi naman natin mahindian ang bata. Kaya imbes na pumunta ako ng bayan para bumili ng pizza, abay gumawa na lang ako dito sa bahay. Kaya tama na ang chikahan at umpisahan na natin to. Gagamit na pala tayo dito ng 1 1/4 cup all-purpose flour or harina. Gagamit din tayo ng 1/2 teaspoon of instant yeast, 1 tablespoon ng asukal. Gagamit din tayo dito ng konting asin, 1/2 cup na maligamgam na tubig, and 1 tablespoon of oil. Mix well hanggang sa mag-combine na lahat ng mga ingredients. Pagka ganito na nga yung texture, laman na muna ang paghahalo at sunod naman tayo magdadas ng harina. Kailangan nating magdas ng harina upang hindi dumikit yung ating dough. Sunod naman nating imamasa tong nagawa nating dough. Imamasa nga natin ito for around 5 minutes. Signan nyo naman at di talaga tayo ganang tadaling sa pagmamasa ng dough. Pero huwag kayong mag-alala at pwede na yan. So ayan, after 5 minutes nga ng pagmamasa, ikorte naman natin ito ng pabilog. And sa isang bowl ulit, maglalagay lang tayo ng kunting mantika. And then ikarat lang natin ito sa kalahati ng bowl. Sunod na rin natin ilagay yung ating dough. And then gamit yung brush na may mantika pa, hidan lang din natin yung mismong dough. After na natin magpahid, sunod naman natin itong babalutin ng cling wrap. Pwede naman kayong gumamit ng makapal na tela. As prefer ko lang talagang gumamit itong cling wrap. So ayan, i-rest na nga natin ito for 1 hour. O hanggang sa mag-double na yung size ng ating dough. So habang inaantay natin umalsa yung ating dough, i-fry muna natin yung mga pang-toppings natin para sa ating pizza. At prito nga muna ako nitong ham. Kahit dalawang slice lang ng ham, pwede ng pang-topping sa recipe na to. So after ko nga magprito ng ham, sunod ko na rin sinutay itong bell pepper. Sinutay ko na nga rin ito. Baka kasi hindi ito maluto pag pinang-toppings natin agad. Gumamit nga pala tayo dito ng bell pepper. Para naman kahit papaano, mabango at kaakit-akit naman yung magagawa nating pizza. So ayan nga, pagkatapos nga na isang oras, ganyan na yung ating dough. Talaga namang umalsa na ito. Magdadas na ulit tayo dito ng harina. Ilagay na rin natin yung ating dough and then slice lang natin ito sa gitna. In-slice ko nga lang ito into 2 dahil pangit naman kung makapal yung crust ng ating pizza at may tendency pa nga niya na baka hindi maluto yung crust na ginawa natin. Sunod ko naman tong ginamitan ng rolling pin upang nang may piece yung ating dough. Gumamit lang din ako ng kutsilyo upang shape naman ito ng pabilo. Sunod naman nating tutusok-tusukin ng tinidor yung ating dough just to make sure na maluto talaga ito hanggang sa loob. And sa isang kawali, maglalagay lang tayo ng kunting mantika and then ipahid natin ito sa kawali. Ilagay na rin natin yung ating dough and then ilalagay na rin natin ito sa kalan. Una muna natin lulutuin yung kabilang side. Then ito nga po ilang pala yung gamit ko. Check nilang palagi kung luto na yung kabilang side. And pag luto na nga, baliktarin lang natin ito. Masasabi niyong luto na ito pag nag-brown na. Kaya check na lang palagi para hindi ito masunog. So luto na nga rin itong sa kabila. Kaya binaliktad ko na rin. Una muna ako naglagay ng tomato sauce. Mas maganda nga sana kung gagamit na kayo ng mismong pizza sauce. Spread lang natin ito sa buong crust. And then naglagay lang din ako dito ng banana ketchup. Optional lamang po ito. Pero kung bata yung kakain, highly recommend na maglagay kayo. Sunod na nga ako naglagay ng cheese. Itong unang cheese na nilagay ko is yung regular lang. Dahil sa last part natin ilalagay yung nagbe-melt talaga. Naglagay na nga rin ako nitong hiniwa-hiwa kong ham. Pagkatapos ng ham, nilagay ko na rin tong bell pepper. And pagkatapos ng bell pepper, naglagay lang din ako ng pineapple tidbit. And ayan na nga, nilagay ko na rin yung melted cheese. Mas maganda kasi kung melted cheese talaga yung gagamitin natin. And pagkatapos nga maglagay ng melted cheese, naglagay lang din ulit ako ng ham. O diba, hindi pa yan luto pero nakakatakam na. Takpan lang ulit natin for 3 minutes hanggang sa mag-melt na yung melted cheese na nilagay natin. Tada! Ayan na yung ating pizza. Slice nila habang mainit pa. Grabe ang sarap nitong pizza sa kawali guys. Sana matry nyo. Ang crispy din ng mismong crust. Tignan nyo naman itong pangalawang luto ko. Grabe, ang sarap no.